triple-double performance. Kung mayroong breakout star ngayong season, walang iba yan kundi si Erica De Loria. Sa kanyang naging performance kontra Farm Fresh, hindi lang siya nagpakitang gilas, nagpakitang taas siya ng standards. Ang usap-usapan ngayon sa volleyball community, ang galawang Yoshino Sato, yung timing, yung forma at yung talino sa court. Parang nakakita tayo ng isang Japanese hitter na naglaro sa ating liga. Grabe ang impact niya at mukhang simula pa lang ito ng mas malaking bagay para sa kanya. Pag-usapan naman natin ang mga numero dahil hindi sila nagsisinungaling. Nagtala si De Loria ng 24 points, 10 digs at 13 excellent receptions. Sa isang laro, nakuha niyang triple-double, isang rare feat na nagpapatunay kung gaano siya ka-versatile. Hindi lang siya sa scoring machine. Siya ang nagdadala ng floor defense at consistency sa receive. Ang kanyang jump timing ay napaka-precise. Parang calibrated ang kanyang instincts sa bawat bola. Si De Loria na talaga ang bagong anchor ng opensa ng Galleries Tower. At kung ganito ang itutuloy niya, siguradong siya na ang isa sa mga MVP candidates ngayong taon. Lumipat naman tayo sa kabilang bakbakan ang match-up sa pagitan ng Chocomucho at Zeus Coffee. Aminin natin, naging bangungot ang gabing ito para sa Flying Titans. Nagkalat lang naman ang team ng 18 errors. Mula yan sa mga miscommunications, service faults, at mga unforced error na naging favorable sa Zeus. Pero hindi lang basta nagkamali ang Chocomucho. Pinuwersa sila ng depensa ng Zeus Coffee, sila Zam Nolasco, Riza Nogales, Aliana Ong, ang nagsilbing The Wall. Naglista ang Zeus ng kabuang 17 blocks, habang ang Chocomucho ay limitado lamang sa 4. Ramdam na ramdam ang matinding kawalan ng kanilang main playmaker na si Dina Wong, kasama ang kanilang mga main guns na sina Kat Tolentino, Maddie Madayag, Ea Laure at Cici Rondina. Dahil wala ang kanilang mga core players, nagkaroon ng malaking gap sa kanilang playmaking at connection sa loob ng court. Naging disconnected ang opensa sa Flying Titans at sinamantala ito ng husto ng Zeus Coffee. Ano na ang susunod para sa mga komponang ito? Ang PVL ay tuloy-tuloy sa Vigan, Ilocos Sur para sa susunod na yugto ng bakbakan. Ang Chocomucho kailangan mag-reset at humanap ng paraan para ayusin ang kanilang rotation at mental game. Sa kabilang banda naman, ang Zeus Coffee ay kailangang patunayan na ang kanilang panalo ay hindi tsamba kundi bunga ng kanilang maayos na team system. Siguradong mas mainit na aksyon ang sasalubong sa atin sa Ilocos. Sa tingin ninyo, muling babangon ba ang Flying Titans sa Vigan? O mas lalo pang lalakas ang momentum ng Zeus Coffee? I-comment ang inyong analysis sa baba. Team De Loria ba kayo? O naniniwala kayong pansamantala lang ang malas ng Chocomucho? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa updated kayo sa bawat galaw sa liga. Kita-kits sa Vigan!